It is a continuous study sa gitawag good success. Repeat after me. Good success. As we discuss it for so many weeks, good success is gaining favor from God and men. Amo ni pag anising pabor sa Dios kag pabor man sa imo isig katao. Ako ay kugapati nga kung mapaboran ka sa Dios, hindi ka paboran sa imo isig katao. Kung masiling ka nga gipaboran ka sa Dios kag dayon way ka pabori sa imo isig katao, nagpaintindi na there is something wrong within. Amo na nga ang word nga obstacle, ang aton topic is obstacle to success. Damo sa mga tao nga gusto maging successful. Way tao nga hindi gusto maging successful. So no sa statistic, even ang tao nga nagaukay sa basura, even ang mga tao nga ara sa below poverty line, nagahandom for success. Pero sad to say, nga damo sa mga tao nga ara na sa lulubngan nagkalamatay na, had never been tested sa isa ka matuod nga success because of the word obstacle. May gitawag ya, may mga balabag, may mga kaupangan. Imo makita iya, may mga obstruction. Amo na kung imo lang taon, may mga butang nga nakabalabag, may butang nga nagalipon kag nagaali. Amo na kung kaisa ang tao napatay na lang, living in misery and unsuccessful lifestyle. Ano ning word nga obstacle? What is the meaning of the word obstacle? That which stands in the way. Emo makita sa nagapakadto ka sa gitawag pathway of success. Hindi nimo na gitawag ya malikawan nga may mga balabag. Amo na ang synonym sa obstacle is barrier, impediment. Kagdayon, kung hindi ka hatagan sa Ginoo sing wisdom, igaid ka all the rest of your life sa sina nga gitawag ya nga mga obstacle. Kagdayon, imo makita ya hindrance or obstruction or either a physical or a moral sense. Kung kaisa hindi ta magmadinalagon physically because we are physically unfit. Pero kung kaisa hindi ta magmadinalagon because we are not morally fit. May mga batasan ta nga imo makita nangin kabalabaga na, nangin lipuna, naging alina sa imo kadalagan. Like for instance, ang pagkatamaran. Imo makita, you can never expect nga ang tao nga tamaran mag-successful. Yes. Kung imo tan-awon diri, amo nang word nga obstacle. Dayon kung imo padayunon naton paglantaw, isa sa mga obstacle nga gihanlan ni Solomon ining unfeed vows. Ang word nga gigamit niya even sa nagkalaylay nga translation, hindi promesa ang iya gigamit. Although imo makita iya related ni sa imo promesa. Related ni sa imo panumpa, related na sa imo mga saad. Pero ang gigamit ni Solomon and other translation agreed, he uses the word vow. Ano ning word nga gitawag? Anong kahulugan sa sini nga word? Vow is a solemn promise whereby a man binds himself to do something which is in his power to do. Solemn promise. Maghambal gani ka nga gitawag ya solemn promise, nagkahulugan ni nga gitawag ya, nagkahulugan ni nga indi ni kay gitawag ya nga siaw-siaw,
imo makita related ni sa langit nun nga mga butang, related ni sa imo panaad, related ni sa imo pangako, related ni sa imo panumpa, kag ini nga panumpa na sentro hindi lang sa tao kundi primarily sa Dios. Palakpakan naton ang Ginoo. Amo na nga promesa, panumpa, panaad, kag dayon ini nga gitog sulimbaw gitawag ni nabalay ni sa pagkataha, pagkabalaan, kag langit nun nga mga promesa. Everybody say amen. Amo na nga si Solomon nagsiling gid, hindi paglangay-langaya ang imo ginsaad. Kay ang Dios hindi malipay sa mga tawo nga buang-buang nga di nagasaad kag wala nagatuman. Ano ning gitawag iya? Is a solemn promise whereby a man binds himself to do something which is in his power to do. Di bala kung gitawag ta nga magmasakita, masiling ta nga mapasalamat ta sa Dios. Kag dayon imo makita vow is a solemn engagement. Muna nga hindi nilahog-lahog, it closely related sa panumpa, promesa nga matudtuod. Amo na nga imo makita iya nga may sa mga young people hapit na sadra nga nagkuha na gid ang relasyon, nagkahang na ang relasyon, nagnamiay na gid ang relasyon, imo makita may engagement ring na namo. Kung imo tan-awon diri to adopt a certain course of life, panumpa ni nga din imo makita iya sa dira nga makabatyag ka sa bendisyon sa Dios, imo makita iya gusto nimo adapon ang isa ka pinasahi nga lifestyle sa imo kabuhi. Dayon imo makita observe some moral precept. Nanumpa ka sa Dios nga din imo sundon ang mga pagsulundan kag mga kabalauran sa Dios. Surrender oneself to the higher life of holiness. Hindi ba? Ginoo, ikaw na tag-iya sa akong kabuhi. Everybody say amen. Dayon, i-pledge of faithfulness. Ginoo, tumanon ta naka, whatever ano ang matabo sa akong kabuhi. Abi mo lang, kung imit lang na nimo, that is considered as vow in the presence of God. Kag dayon, malipat ang tao, malipat ka, pero ang Diyos, why ni kalipat? Everybody say amen. Why ni kalipat? Amo nang hindi ka magdali-dali, siling pa ni Solomon, hindi ka magdali-dali hambal sa imo baba, to kay ang Diyos ato sa langit, kag ari ka lang sa duta. Amo na kung kaisa mo ni. Amo ni obstacle sa success. Obstacle sa maturity sa Kristohanon. Amo ning problema nga diin dako. Dayon kung imo tan-awon diri, ano pang hambal, anong atong padayunon pagkuan? Unfeed vows are the source of failure. Repeat after me. Unfeed vows are the source of failure for many people. For many people. God holds responsible for your promise. Lapagan na ito na Ginoo. Once nga imo ni ihambal, imo makita, responsable ka sa paghimo sini, hindi sa tao, kundi sa Diyos. Everybody say amen. Hindi ka maglawlaw. Ang Diyos siya kung sa aran nimo, hindi siya mag-agad sa rason mo, nga din irason mo ang ibang mga tao, kag dayon ang imo assignment, imo gipabayaan kag saad sa Diyos. Never. Hindi ang Diyos siya mag-agad because ang gitawag, ang sulimbaw, closely related na sa imo kag sa Diyos. Hindi nimo irason ang ibang mga tao. Inagitawag iya nga, away ko, undang ko pagsimba, undang ko pag-alagad, do kay damo kasandaran. Utod kagabihan, someday, you will stand in the presence of God. Someday, you stand in the presence of God. Kag ako nagapati nga hindi Diyos, hindi gid ang Diyos, ma-justify mo, hindi gid ang Diyos mapapati mo,
sa rason nga ning nang subong kasi na because of other people. Palpakan na to na Ginoo. Everybody say amen. Tungod kay ang Diyos seryoso ni. Seryoso ni ang Diyos. God holds responsible for your promises. Because God whom we serve is the God of promises. Palpakan na to na Ginoo. Promisa. Nagasandig sa siya promisa. Kagdayon, ang pulong sa Diyos, halin sa garden sa Eden, waay pa. When everything, mamakita duha ang gitawag ya pulong sa Diyos. Ang elemento sa pulong sa Diyos, from Genesis to Revelation, may gitawag ya perfection. Kagdayan, completeness. The Word of God is perfect. Tungod kay ari diri ang gitawag ya kinaiya sa Dios. Amo na nga isa sa mga teologian nagsiling, the Bible is Jesus Christ written. Isa ni ka kinaiya gahom kag attributes ni Kristo Jesus nga gisulat. Pero pagkatapos sa Revelation, everything will be incomplete. Nagpaintindi nga kumplituhon ta sa Dios. Kumplituhon ka sa Dios. Hindi ko magpati nga imo makita iya. Way anak sa Ginoo nga hindi kumplituhon sa Dios kung siya anak gid sa Dios. Palakpakan na to na Ginoo. Dayon imo makita iya. Makato kita sa example. Sometimes during crisis, you promise to God that you'd be faithful to attend church. Pag panahon sa crisis, promisa ka na sa Diyos, magmatutom ka. Dayon imo makita, to be generous of your income. Hindi ka na mangindalok-dalok. Or to clear an offense to someone, ariglahon ako. Ang akon gitawag iya nga problema sa akon panimalay, sa akon isig katawo, i-clear na kon. Dayon imo maket, pero after all, then afterwards, when you regain your health, maulian ka na, you forget your vows. That is deadly. Natong siling sa gitawag iya nga kwan, duha kuno ka mag-amay, nagsakay sa bapor, sa nabagyuhan, nagluhod ko nung amay, Ginoo, masimba na ko. Maalagad na ko sa imo. Mapasalamat na ko sa imo. Nga kung makadunggo lang nga barko, nga hindi maano sa bagyo, maihaw ko tong kanding ko. Ang bata, iya swito mo. Kaswito ang bata, nga way sa kanding, way gan isa manok. Siling ang iya bata, tay, ano mang ihawon mo nga kanding? Nga way mata sinagod nga kanding. Gipakdol ang iya bata, isa, tunto sa imo, hipos. Hindi ka makabalo mag-into sa Ginoo. Nagpaintindi ang imo makita iya. Para sa mga tao sa sini nga kalibutan, ang Diyos ya nangin ilintuon. Everybody say amen. Utod kag abyan, hindi tama nga politiko. Everybody say amen. When you form an attachment to the personality of the Son of God, kung ikaw isa ka politician, you are a peculiar person. Way kagaupod sa iban nga nagsaad gay di magtuman. Everybody say. Specific ang hambal ni Solomon. Ang mga tao nga nagsaad nga di magtuman, isa na kabuang-buang. Rataplan ni karon. Mabuto na tabos. Imo makita puno tas promisa. Imo makita iya. Isa kuno ka
May isa ka anekdot nga naghambal, pag ako ang mabutuhan ninyo nga presidente, ang mga istambay may allowance. Yung mula na. Pag ako ang butuhon ninyo, ang mga tsismusa kag tsismuso may sweldo. Pag ako mabutuhan ninyo, siling pa sa itong anekdot nga kwan, imo makita ang way gainom, kag ang way gasugal, prisuhon. Is that gitawag iyan na sa Diyos? Hindi. Everybody say, amo na nga, buto ka, paagi sa imo konsensya. Hindi ka magbuto na pundar sa promesa kag sa saad sa imo gibutuhan. Tungod kay imo makita iya. Hindi ka kasiguro kung ina nga mga tao, Kristohano. Bisan pag gani ang Kristohanon kung kaisa. Gakasipyat pa sini. Tawa ba? Your vows. If you forget your vows, that is deadly. In the presence of God, it is deadly. Makamamatay na. It will affect your relationship with God. Amo na nga at the time nga nagkuhan ka sa Ginoo, nag-alagad ka, damo ka na nalipatan nga promesa. Damo ka na nalipatan nga diin imo ginmit lang, especially kung ara ka sa presensya sa Diyos. Kung kaisa gakalipat ang namati sa imo. Pero ang Diyos ng imo gihimbalan, way nagakalipat. Isa-isahon ka niya sa pag-usisa kung ang imo ginsaad sa iya, natuman bala nimo. Pagpakan na ito na Ginoo sa. Dayon, padayon ta. Ano ang Numeros chapter 30 verse 2? Baskugon ta pagbasa. Kung ang isa ka lalaki magpanaad o kung magsumpa sa Ginoo nga himuon niya o kung hindi ang isa ka butang kinahanglan, baskugon ta, kinahanglan tumanon gid niya ang tanan niya nga ginsiling. Palakpakan na to na Ginoo. I really believe that gitawag niya King Solomon was so knowledgeable sa Pentateuch. Knowledgeable siya sa 5 books of Moses. Kagdayon, nakita niya ang gitawag didli nga epekto kung ang isa ka tawo magsaad kag hindi magtuman. Everybody say amen. Kahibalogid sa sini. Amo na nga si Solomon sa iya wisdom nagsiling sa hindi ka magmitlang dali sa mga butang paagi sa imo baba tungod kay ang Dios ya adto sa langit kag ikaw ari lang sa duta. Muna nga kahibalo siya. Hindi ka tumanon gid niya ang tanan niya gaginasiling. Entonces, ang Dios siya may record sa imo saad. Ang Diyos siya, bisan way ka na record sa imo saad, ang iba ng mga tao nga nakabati, ang Diyos, may eternal nga record sa imo saad. Plakpakan na ito ng Ginoo. Everybody say amen. Dayon, anong hambas siya Deuteronomy? Gisulit gini. Kung imo makita gani ang isa ka gitawag ya doktrina, ang isa ka gitawag ya pagtulunan sa Biblia, when it is repeated again and again, importante kag seryoso ang Diyos sa buot niya ipatuman. Seryoso ang Diyos. Anong hambal? Kung magpanaad ka mo sa Ginoo nga inyo Diyos, sa Ginoo nga inyo Diyos. Salamat giko nga mga 90% ang nagsaad nga
magtuwang sa kawayan, nagbuto gid. Palakpakan nato na Ginoo. May mga nagbuto, tapos natuwangan, pero nagbuto gid. Better than late than never. Palakpakan nato na Ginoo. Imo makita yan. Imo makita yan. Kung magpanaad ka mo sa Ginoo nga inyo Diyos. Kung magsaad ka sa imo nobya, mo makita yan. Magsaad ka sa imo kabataan. Magsaad ka sa mga tao. Imo makita yan. Sukton ka sina. Pero kung magsaad ka sa Dios, sukton ka gid sa Dios. Palakpakan nato na Ginoo sa inyo. Basahon ta, baskog ta. Hindi ka mo magpatumbaya sa pagtuman sini. Mula na. Halin sa gitawag yan numeros, ginhugot amat-amat sa katapusan nga libro sa Pentateuch, nga mo ang Deuteronomy, imo makita iya, may word na nga magpatumbaya. Hindi ka mo magpatumbaya sa pagtuman sini. What's the use of religious ceremony? What's the use of gitawag ya presenting a religious gitawag ya nga demonstration kung ang isa ka tao, even pastor, way sa gatuman siya gisaad. Ito lang. Magpatumbaya sa pagtuman sini. Basahon ta, kama, kay siguro gid nga sukton kamo sang Ginoo nga inyo Dios. May panahon gid sa pagsukot. Everybody say amen. Pirti kabudlay na nga sukton ka. May nanukot, siling ko no, nuktok na, kay nanukot na siya utang, siling sa iya, siling ang bata niya. Nay, ari na nanukot, di ka maghahod. Gibriefing ta na kadaan. Grabe, gibriefing ta. Singga na, ngaway ko di. Siling ang bata to. Anong kay, nagsiling biya si mama nga, way siya dire. Way siya dire. Amo na imo makita iya, kag makasala ka mo sa hindi inyo pagtuman sini. Palagpakan na ito na gano'n. Makasala ka mo sa hindi pagtuman sini. Pilaihan ka, promisa naton sa Diyos na dinway nato natuman. Siling pa ni William Penn, kaisa lang ta mag-agi sa sini nga kalibutan. Bisan ano nga maayo nga mga butang, nga himuon ko. Hindi na kon langayon sa paghimo, tuka hindi na ko mag-agi liwat sa sini nga kalibutan. Pagpakan na ito na Ginoo. I will pass this world but once. Whatever goods I can do now, I will do it now, for I will not pass this world again. Munang hambal sa gin. Dayon, kung imo tan-awon dere. Imo makita iya. Defer na to pay it. Hindi paglangaya. Perform it while the sins of your obligation is pressed and strong upon you. Ang buot ipahangop sa numeros, ang buot ipahangop sa kitog Deuteronomy, ang buot iklaro ni Solomon, being a wisest man in his generation, kinahanglan himuon mo ang imo obligasyon. Samtang, pris ka pa, may panahon ka pa. Everybody say, I witness sa mga deathbed experience. Inang ara na sa gitawag hilimatyo na. Inihilimatyo na. Way ko kabati. Jutay lang ako mabatian nga consumatum is. Ang akong mabatian regrets. Tani!
Tani ko ng Ginoo, maghatag lang sa akon sing pila ka tion. Maghatag lang sa akon sing pila ka semana, pila ka bulan, kag pila ka tuig. Ariglahon akon ang bagay, ariglahon. Ariglahon ko akong kinaiya, ngawin akong ariglar for so many years. But di ka worse. Amo na nga, diri sa sini nga imo makitaya lang taon tagid. Defer na to pay it. Perform it while the sense of obligation is pressed and strong upon you. Lest either you seem to repent of your promises. Kasi magmahay ta sa aton mga promesa. Or lest delays in demands and resolutions of non-performing. Naway na ta lugar. Hindi ta ang tag-iya sa aton kabuhi. Anytime, mahalin ta. Amo na, Sister Amalia, ang teksto nga akon ginwali sa didto sa necrological service. Gi-impress gid sa Ginoo hambal ni Solomon. Kung ang isa ka tawo makapamata sing isa ka gatos ka kabataan, kag mabuhi isa sa malawig nga tion, kag kung hindi siya kakita sing maayo. Ining word nga, hindi ka kakita sing maayo. Abi mo lang may mga tao karon sa sini nga kalibutan considered as a toxic people. Ano ng mga toxic nga mga tao? In every movement, in every activities, ang iya makita ang depikto. Ang iya makita ang kalainan. Ang example sina nga mga tao, kung imo makita puti kayo imo bayo, imo makita hindi na siya mag-apresar sa kaputi sa bayo. Ang period lang nga gamay sa mansa mo nang iya tutukan. Hindi siya kakita sing maayo. Kagway siya maayo nga paglubong. Hindi honorable ang paglubong sa iya. Maayo pa ang isa ka bata nga natawo nga ahat nga patay na daan nga nagwa sa sabak si Eloy. So namalandong ko kay Sister Amalia, nakasiling ko nga dalayaon gina Diyos pagpakan na ito na gino. Gituman gini iya saad. Everybody say amen. Anong iya saad? Iking hindi ko pag bura-bura, hindi ko pag sako-sako kay kung ako na ang makasugod simba, hindi na ko hantod na sa kamatayon. Plakpakan na ito na gino. Domingo pa nagsimba, napatay pagkadason adlaw. Nakakita ka mo. Ang paglubong niya daw politiko mo. Na puro mga tao ang ara sa babaw. Hindi maayo ang balay. Hindi matahom ang balay. Pero ang mga tao ya nagpanagilot gid nga mulantaw sa iya tungod kay may nakita siya nga maayo. Everybody say amen. May nakitaan sa iya nga maayo. Kag ang iya lubong, honorable nga diyan. Damo ang nagtambong, kag dayon suno pa sa ako na batian. Nagtambong kami tungod kay maayo gini nga babae. Palapakan na ito na Ginoo. Kaya pala. Amo nang gitawag iya nga. Nag-unir siya promesa. Abi mo lang, nasinig siya, Brad. Sa dira nga, nagsugod ko simba. Imo makita iya. Balay na lang kag simbahan. Kagdayon siling pa niya, nagapasalamat ko nga, for so many years, nag-aid ko sa akon balay. Huwag ko gagawa-gawa karon. Makakita na ko sa katahom sa Kades, tungo kay halin sa simbahan, makalantaw na ko sa bilog nga Kades. Pagpakan na ito na Ginoo. Ito sa naging matahom ang iya kabuhi. Hindi kakakita nga palaaway. Hindi kakita nga damo reklamo sa iya. In a short period of time. Amo nang ako nagapati nga din, waay to siya hinulsulan nga natuman ang iya ginhambal sa Dios. Pagpakan na ito na Ginoo. Dayon, imo makita, makadto kita. Biblical example. Sino ni mga tao nga nagsaad? Una, si Jepta. Bitawag na pulis baw.
binuang-buang nga saad. Pasahon na to. Nagpanumpa si Jipta sa Ginoo. Tiyan mo na. Iti sabaw. Siling niya kung itugot mo nga mapirdi ko ining mga amunhon, ihalad ko bilang halad nga sinunog sa imo una nga sa imo ang una nga magwa sa kon balay sa pagsugata sa kon sa pagpauli lin sa inaway. Muna yung saad. Ihalad ko bilang halad nga sinunog sa imo ang una nga magwa sa kon balay sa pagsugata sa kon pagpauli lin sa inaway. Ano natabo? Ang anak ni Jipta sa nagpauli si Jipta sa mispa ginsugata sa si anak nga babay nga nagasaot samtang nagatukar sang tamburin. Bugtong niya nga anak ni Jipta. Kamu na nga magsaad gani ka. Si saagid ang pulong sa Diyos. Everybody say. Yes. Muning binuang buang nga saad. Ginago nga saad. Way specific nga direction nga saad. Damo ta saad ka. O si saon tang specific nga direction. Kaya ang Ginoo hindi mag-honor sa imo saad kung magguwa sa revelation sa Word of God. Ano ang natabo? Sa nakita siya ni Jipta, gingisi ni Jipta ang iyabayo sa kasubo kag nagsiling. Amo ba lang atong saad? Magaani sing kasubanan sa imo kag sa iban nga tao? Nagsaad ka nga mga lagad sa Dios kag nag-ani na nun sa kasubanan sa imo kag kasubanan sa iban nga tao? Amo ni si Jipta. Kag nagsiling, anak ko, ginakasubo gid. Ginakasubo mo gid ako tungod kay nagpanumpa ako sa Ginoo nga ihalad ko sa iya ang una nga magsugata sa akon kag indi ko na ini mabawi. Pirtik kag gitawag. Tragic ni nga saan. Then anong natabo? Pertini, kamo lang basa. Anong siling sa bata? Sahon ta? Nagsabat ang bata ni Jipta. Tay, nakapanumpa ka sa Ginoo, ganito mana ang ginasumpa mo kay ginpadaog ka mo sa Ginoo sa inyo kaaway nga amunhon. Is that good success? It is not a good success. Kung padayunon nimo, friend, padayon, sa pagkaligad, siling ang bata, tumana, magalagaw-lagaw ko sing 2 ka bulan sa pagpangasubo, upod sa mga virgin daughter sa Zion. Pagkatapos, pangasubo, mabalik ko kag patyan ako. Tama na. Ikaw mismo nagpatay sa imo bata. Everybody say, tungod sa saad nga hindi amo. Pagkaligad sa 2 ka bulan, nagbalik sa siya amay. Kagintuman ni Jipta ang igisumpa sa Ginoo. Kag napatay ang iya anak nga isa ka birin. Amo ay ini ang ginsuguran sa kinabatasan sa Israel. Kamulan? Pirti kasubo. Pirti kasubo nga. Ikaw mismo nga may manugpatay ka sa imo pamilya. Imbis blessing kasi mo pamilya, ikaw manugpatay. Sabi mo lang, may mga kabataan ba yan. Subo kumati. Nagmahay ko nga nangin ginikanan ko ni siya. Nagmahay ko nga nangin iloy ko ni siya. Nagmahay ko nga nangin amay ko ni. May kabataan nga nagsiling ako may pagbuot lang ko, hindi ko gusto mangin amay ko na siya. Ang batasan doon makaon sa ido.
Is that blessing? It is not a blessing. Tama. Gipatay gini niya. Siya kaugalingon nga kamot, ginpatay niya. Nga. Hindi siya pareha kay David. Si David, niya specific si David. Because David is knowledgeable sa pulong sa Diyos. Ano si David? When we apply the principle of comparison, anong siling ni David? Maghahalad ako. Tunugon ta. Maghahalad ako sa imo templo, sa mga halad nga ginasunog, tumanon kung akong promesa sa imo. Dayon, ano pa? Sa 14. Gani ginsiling ko, sang ara ako sa kalisod. Ito sa panahon nga ara ka sa kalisod. It is a privilege nga makighambal ka sa Dios, ka gusto sa Dios nga ang imo saad masilyuhan sa matudtuod nga promesa kag panumpa. Palapakan nato na. Kamo ni si David. Dayon, siling pa niya sa 15, maghahalad ako sa imo sang matambok nga mga sapat bilang halad nga ginasunog. Specific kin si David. Kahibalo si David nga din ang una nga paghalad, hindi tao ang ihalad because it is a Moabites tradition kag si gitawag niya, it is a pagan tradition nga ihalad nimo ang imo bata, kundi ang ihalad mo ang mga matambok nga mga karnero turo kag baka kag kanding. Kahibalo si David. Kahibalo si David sa inughalad kag hindi inughalad. Hindi tao ang inughalad. Kabalo si David sa specific nga ihawon. Unlike kay Joshua nga di nagpataka, unlike sa kay Jipti nga di nagpataka lang hambal kag dayon ginsulayan sa siya ginhambal. Dayon ano ang kontra eh? Anong hambal niya? Anong encouragement niya sa aton? Dali kamo kag pamati tanan kamo nga nagatahod sa Dios kay sugiran ko kamo kung ano ang ginhimo sa akon. Palakpakan nato na Ginoo. Sugiran ko kamo kung ano ang ginahimo sa akon. Nabi mo lang, ining aton, simban naton, aton ni karinar, tungod kay, agud may tiun kita sa paghatag sing kadalagan. Hindi siya siyaw ya. Pagsugid ni sa gihimo sa Dios sa imo. Isugid nga hindi tinikal, hindi isugid nga hindi pa labaw-labaw, kundi isugid nga diin mangin blessing ka sa imo gisugid to kay Dios nga imo gialagaran nagasagod ni sa imo. Dayon ano hambal niya dire? Nagapangayo ako. Aton basahon, nagapangayo ako sang bulig sa iya kag gindayaw ko siya. Palakpakan nato na Ginoo. Halin sa promesa pagkato sa pagdayaw. Halin sa promesa pagtuman kag ato sa pagdayaw. Dayon ano pa? Mayara pa? Way na? Kung gipabayan ko lang ang akong sala. Tiyaw mo na. Kung gipabayaan ko akong saad, hindi ni magresulta sa pagdayaw. Wala kong tani magpamati ang Ginoo sa akon. Dayon, pero nagpamati gid ang Dios sa akon, gipamatian niya ang akon pangamuyo. Dayon, dayawon ang Dios kay wala niya ginsikway ang akon pangamuyo kag ginhagugma gid niya ako. Plakpakan natin. From the sulimbaw to the fulfillment, pagdayaw, kagdayon, eternal nga acceptance. Okay, isa kita mo ng aton eh. Damo ta nga. Do kalayo na ang Diyos, way natagipamatian, okay. Way ta kahibalo, may maghihambal ta sa Diyos, nga di nagpaabot ang Diyos, nga di tumanon ta na. Dahil magapadayon Diyos tay, anong hambal? Makadto kita sa Hebrewano. Basahon ta. Ining bag-o nga pamaagi, baskugon ta. Ining bag-o nga pamaagi, mas maayo kag masaligan. Ha? Mas maayo kag masaligan kaysa paghimo sang Dios sa iya kaliwat ni Levi nga mangin mga pari, wala gid siya magpanumpa. Tanaan niyo na? There is a gitawag ya duha ka linya sa priesthood. The Aaronic, the Levitical, and the Melchizedecian
gitawag iya Preston. In the first covenant, ang hambal ni Apostol Paul sa linyada ni Levi, wala gid siya nagpanumpa. Pero anong hambal niya sa 21? Basahon ta. Pero sa nagpaghimo sang Dios kay Jesus nga mangin pari, nagpanumpa siya. Everybody say, nanumpa ang amay. Padayon na ta, kay may nakasulat sa kasulatan nga nagsiling, nagsumpa ang Ginoo kag indi gid magbaylo ang iya hunahuna nga pare ikaw sa wala sing katapusan. Palakpakan nato nun. Indi maliwat ang iya hunahuna. Amo na nga sa maghambal ka da sa Ginoo, manaad ka sa Ginoo nga moalagad ka sa pagbautismo sa imo, nanaad ka nga moalagad ka without just any consideration for the surrounding people. Ano ang ila komentar sa imo? Ang imo sentro ang Dios, tungod kay way gaagad ang Dios sa imo alibay kag excuses nga imo ialibay ang iban nga mga tao. Everybody say amen. Everybody say amen. Wala sing katapusan. Padayono na ton. 5. Amo ina, mas kungunta, nga sa pagkanto ni Kristo Jesus di sa kalibutan, nagsiling sa Dios, wala mo magustuhi ang nagkalain nga klase sa mga halad, kundi ginhimuan mo ako sing lawas nga ako ni halad. Ang wala na, gihimuan mo ko. Sing lawas nga akong ihalad. Dayon, kay wala ka malipay sa mga halad nga ginasunog kag sa mga halad sa pagkatinlo. Gani, mas kunguta, gani nagsiling ako. Ha? Jesus ha? Gani nagsiling ako, ari ako. Repeat after me, ari ako. Nga magtuman sang imo kabubuton o Dios suno sa nasulat sa kasulatan parti sa akon. Palakpakan na ito na Ginoo. When you form an attachment to the personality of the Son of God, kag may panaad ka, na-attach ka sa isa ka panumpa nga related sa panumpa sa amay da kay Kristo Jesus. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi nilahog-lahog. Muna nga, hindi ni optional. Nga pwede mahimo, pwede hindi. Muna sila pag-iniso sa mga parisyo kag mga skriba, someday when you stand in the judgment seat, hindi ako ang maghukom sa inyo. Tiyaw wala na. Kundi ang pulong nga akong ginhambal, amo nang basihan sa paghukom sa inyo. Ang pulong akong ginhambal, amo nang basihan sa paghukom sa inyo. Kapay pa nga may mga pulong nga way naton rebildihi sa pulong sa Diyos. Kapay pa nga may mga pulong ang Diyos nga way naton supaka. Kabay pa nga may pulong ang Diyos nga wala naton tamaya. Tugkay ini nga pulong amo ning basahon sa imo sa katapusan nga mga adlaw. Palakpakan naton na Ginoo. It is important. Gani, mas kugunta, gani sarang niya maluwas ang bisan ano nga sa bisan ano nga oras. Wow. Mas kugunta, gani sarang niya maluwas sa bisan ano nga oras ang bisan sino nga tao nga magpalapit sa Dios paagi sa iya kay buhi siya sa wala sing katapusan sa pagpakiluoy sa Dios para sa iya. Sarang niya maluwas. Gisumpaanan nimo. Kasiling ka nga malangit ka man. Tumana lang ang imo obligasyon, malangit ka, gisumpaan ka na sa Dios. Palakpakan na ito na Ginoo. Hindi pag binuangi ang gitawag ang kabubuton sa Dios. Ang assignment mo tindugi ang sa kamatayon. Palakpakan na ito na Ginoo.
Anong hambal sa gitawag Daniel? Anong hambal sa gitawag Yop? Anong hambal sa maluluna Daniel? Magkabuhi kanto sa katapusan. Tindugi ang porsyon nga diin gihatag sa Ginoo sa imo kay dira ka pa kamayon. Bisan matulog ka sa ayab o pukawon ka, kag pukawon ka pagadto sa eternidad. May porsyon nga gibutang ang Ginoo sa imo. May porsyon ka nga tindugan. Kag ina nga porsyon amo ng assignment mo. Hindi ka magsiling nga, oh Lord, way na ko ni natuman ang assignment. Adto mo gud siya, oh. Is that a justifiable reason? No, hindi. May diary ka nga relasyon sa Diyos. Someday, you will stand in the presence of God. Hindi ko masiling, Lord, way ko ka padayon. Okay? Hindi tanan bilib ang kongregasyon sa akon. Muna ang isa sa wisdom nga gihatag sa Ginoo sa akon, do not be deceived. Damo ka mo sa simbahan. I really accept it as truth. May hindi malipay sa akon, may nalipay sa akon. May nagkumpabli sa akon, may hindi po nagkumpabli sa akon. May nagkumod sa akon, may way po nagkumod sa akon. Pero imo makita, magkumod ka man, kag hindi ka magkumod, himuon akon ang ipahimo sa Dios because it is my assignment. It is my portion. It is my portion. May kugaagad. I will stick to my assignment until the end of my life. Everybody say, ha? Basahon ta. Kag ikaw, Daniel, mas kugunta, padayuna ang imo ginahimo. Mapatay ka. Mapatay ka. Mapatay ko. Mapatay tatanan. Pero, pagabanhaon ka sa katapusan nga mga inadlaw, kag mabaton mo ang balos nga gintagana para sa imo. Para sa imo. Hindi kay balusan ka, tungod kay, maghihimo ka sa iban. Para sa imo to kay it is your personal assignment. Everybody say, kadto kita sa padayon kita. It is important, sa naton, it is important that you honor God. And it's other through honesty and the integrity of your words. Yes. Paano ma-honor ang Diyos? Paano nga gitawag niya ang kasiisa sa aton? Mapadunggan sa Diyos because of the integrity and the honesty of our words. You must be honest to your words. Dayon imo makita, you give offering, attend church, and do many beautiful works. But if you allow your vows to go unfeed, pwede ka kasimba, pwede ka kahatag offering, pwede ka ka-involve sa beautiful works, imo makita ya. But if you allow your vows to go unfeed, it will destroy the operation of faith. It will destroy the operation of faith and the miracles of God wants you to perform. It will destroy the operation of faith. Tuog kay ang pagtuo ya nagasandig na sa promesa sa Dios. Palpakan na ito na Ginoo. Entonces, kung ang imo promesa hindi nimo pagtumanon, it will destroy the operation of faith. Parehas lang nga imo gilaglag ang operational and dimensional nga din imo makita gahom sa pagtuo kag dayon. Parehas lang kagapugong nga hindi maghulag ang Ginoo sa imo kabuhi. Everybody say amen. Makadto kita sa katapusan. Tahan ninyo ha? Every promise, repeat after me, every promise is built upon the 4 pillars. Promesa sa Dios, promesa mo para sa Dios, nagtindog na sa pinakamabakod nga haligi sa pundasyon sa imo relasyon sa Dios. Number 1,
God's justice and holiness. Kung ikaw magpromesa sa Dios na pundar na sa hustisya kag pagkabalaan sa Dios, which will not suffer Him to deceive. Hindi ka ginya i-deceive. Hindi ka niya intuon. Because He is the God of justice. He is the God of holiness. Hindi ka niya intuon. Buligan ka niya nga matuman ang imo promesa. Second, His grace and goodness. Second pillars, His grace and goodness, which will not suffer Him to forget. Ang Diyos hindi gid malipat. Everybody say amen. Why sa kakalipat tungkol kay siya Diyos sa grasya kag maayo nga Diyos? And that is the second pillars. Masiling ka nga, Lord, malipat ka. Masiling ang Ginoo, hindi ko malipat. Puno ko sa grasya kag kaayo. Ikatatlo, His truth, which will not suffer Him to change. Ang kamatuoran sa Ginoo hindi na magkambyo. Ito sis, kung mapundar ang imo promesa, ipundar nimo ang imo panaad sa Dios, sa pag-alagad sa Dios, ara ka sa gitawg pundasyon sa truth, kag ang truth ya hindi magkambyo. Ano man kadugay, magpabilin, truth will remain as truth. Tungod kay lain ta sa Hindu, lain ta sa Buddhist, lain ta sa mga Mohammedanism, imo makita lain ta sa mga Zoroastrianism nga ang ila truth napundar sa gitawag ya formula, napundar sa ideya, napundar sa method. Ang aton truth napundar sa personality ni Kristo Jesus nga amo kagahapon karon kag sa palabuton. He is unchangeable, Jesus. Ikaapat, the last pillars, His power, which make Him able to accomplish. Why pa hindi mahimo ang Diyos? Hallelujah! Why pa butang hindi masarangan sa Diyos? Why pa mga butang sa sini nga kalibutan nga ang Diyos ya hindi kasarang sa paghimo? Yes. Sa dira nga ang mga apostoles, nagginahod, nagdayaw sa Dios, nagsinadya sa Dios, nagkinalipay dira sa presensya ni Ginoong Hesus, nagsiling ang gitawag yang nagsiling ang mga Parisiyos kag mga eskriba, pahipusan ni nga mga tao kay perti kagahon, siling pa ni Ginoong Hesus. Kung hindi sila maghipos, magbulos ang mga bato sa pagsinggit. Anong hambal? There is an old legend of the benevolent king who had his men place a great heavy stone on a certain roadway, over which all his subjects would have to travel. He then hid himself to see who would try to remove the stone, but walked their way around it, loudly blaming the king for not keeping the roadway clear. Dayon, imo makita ya. Finally, the poor peasant farmer, turning on his way to town with the load of vegetable, which he hoped to sell in the marketplace, came to the black roadway. Nag-abot siya sa may obstacle. He laid down his load with considerable effort and loss of time, managed to remove the great stone to the side of the road. Why ginagsapak? Pag-abot niya, butang niya ang iya, papundo niya ang iya karo, iya gitinguhan nga iidug ang obstacle. Iidug ang bato nga naglipon siya lagyan. Dayon, then turning to leave this, he spied a purse of gold with the note. Sa dira nga nahigad na ang kwan, kita niya na may puyo-puyo nga diin, dira sa gihalinan, sa gibutangan sa bato. Dayon, nakita niya ang gitawag yan gold coins. From the king indicating, kita niya ang notes. It was all to be the property of the one who removed the obstacle this time. Ini nga gold coins, mangin propiedad sa isa nga di maisog nga nagpahigad sa obstacle nga mo ang mato. Ang padya sa aton hindi gold coins. Langay sing ang padya sa aton. Good and faithful servant, enter into the joy of your master. Palapakan natin.
Just remove the obstacle. Tumana ang imong gisaad.